Ay nagtagumpay na lupit ang kamatayan. Nagnindig ang pagkabuhay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naggilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbahan online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, matapos makilala ni Pedro at nasabi niya kung sino si Jesus, ngayong araw na ito naman, ang kanyang pinapakilala sa kanyang mga alagad ay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita. Salita. Nakilala ni Pedro si Jesus bilang Mesiyas ng Diyos dahil madalas itong nakakaranas o nakakasaksi ng mga kababalaghang ginagawa ni Jesus. Madalas niyang nakikita ang mga milagro, ang mga pagpapagaling ni Jesus. Isa si Pedro sa mga nakaranas ng pagpapagaling nitong si Jesus. Matapos niyang pagalingin ang kanyang biyanan na may sakit. Nakita niya gumaling. Kaya nakilala niya si Jesus. Nakilala dahil sa mga ginagawa ni Jesus, sa mga nakikita niya kay Jesus. At kahit yung maraming tao na sumusunod kay Jesus, yung maraming taong nagkakagulo kay Jesus, dahil nakita nila ang kanilang o ang ginagawa ni Jesus. Kaya nabibilib sila. Kaya nagigilalas sila. Pero hindi dito natatapos ang pagkilala kay Jesus. Hindi sa mga ginagawa lang. Hindi sa mga kababalaghang nasasaksihan. Dahil ngayon sa ating ebanghelyo, ang nais bigyang pansin ni Jesus ay hindi lang ang kanyang ginagawa, kundi ang kanyang mga sinasabi. Ang kanyang sinasabi. Ang sabi ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak
ng tao. At walang nakaunawa kay Jesus. Biruin mo yun. Ang hirap nun. Nagsasalita ka at walang nakakaunawa sa iyo. Hello. Parang ganyan. No? Parang tulala lang. Yung mga ganyan. Hindi ko alam tuloy, nag-uunawaan nyo ba? Ha? Si Jesus nangangaral. Pero alam niya na hindi nauunawaan ito. Bakit hindi naunawaan? Kasi hindi nagtatanong. Yun yung narinig, no? Hindi nagtatanong. Madalas, ang tao naniniwala sa kasabihang to see is to believe. Di ba ganyan, no? Maniniwala lang ako kung makikita ko. Maniniwala lang ako kung mahahawakan ko. Di ba? Maniniwala lang kapag nakita. Ganyan ang mga galawan ng sigurista. Sabi nyo nga po, sigurista. Ayan, no? Kaya madaling naliligaw sa landas dahil gusto maranas muna o maranasan muna bago maniwala. Ang iba, kailangan pang madapa bago magtanda. Gusto pang masira bago makaintindi. Alam niyo po, madalas, nagtuturo ako sa mga bago kong empleyado kung paano mag-budget. Mahilig ako magturo ng nung pagbabudget, no? Lalo na sa mga kabataan na nagsisimula na humawak ng pera. Natatandaan ko, meron akong staff sa Quiapo noon. Bago ko siya hinire, tinanong ko kung magkano ang kanyang sweldo sa kanyang trabaho. Sabi niya, 8,000 pesos. That was 5 years ago. 6 years ago. Bago mag-pandemic. 2019. 6 years ago. 8,000 pesos ang kanyang sweldo. Ang kanyang trabaho ay encoder. Encoder. Casual employee lang siya. Project-based. Sa isang sangay ng gobyerno. So, hindi regular ang kanyang trabaho. 8,000 pesos. Sa Makati siya nagtatrabaho. Nakatira sa Valenzuela. Lapit ba yon? Kasya ba yon? Tinanong ko siya kung nabubuhay ba siya sa 8,000 pesos. Sabi niya, okay naman po, Father. Nakakaraos. Nakakaraos. Nung nasa Quiapo na siya, nung na-hire ko na siya, kasi siya'y college graduate naman, no? Education graduate, at nakapasa na sa board exam. No? During that time, nung siya'y nagtatrabaho bilang encoder, hindi pa siya nakakapag-board exam. No? Nung nag-apply na sa Quiapo, nakapasa na siya ng board exam. Kaya, licensed teacher siya. Nung hinire ko na siya, ang naging sweldo niya, higit sa doble sa kanyang tinatanggap. No? Higit sa doble. Higit din sa minimum noon. At tinuruan ko siyang mag-budget. No? Tinuruan ko. No? Sa pag-aakala at sa pag-asa ko na malaki ang matutulong sa kanya nung magiging sweldo niya, mababago ang buhay niya. No? Isang araw, na-late siya. Tinanong ko kung bakit siya na-late. Ang sagot sa akin, kasi Father, pagdukot ko sa bulsa ko, 8 piso na lang ang pera ko. Hindi na kasya sa pamasahe, kaya naglakad ako. Paano nangyari ang mahigit sa doble niyang sahod, hindi na nagkasya? Paano? Nung kinukwenta namin, kasya, may ipon pa siya. Hello? Paano? Hindi nakinig. Hindi naniwala sa sinasabi ko.
Kailangan pang umabot na siya'y magipit. Kailangan pang umabot na siya'y maglakad bago siya natuto. Ganyan madalas ang tao. Sinasabihan mo, ayaw maniwala. Kailangan pang madapa bago maniwala. Sinabihan mo, mag-aral mabuti. Ayaw maniwala. O ngayon, sinong kawawa? Sinabihan mo, no? Bawal magnakaw. Huwag magnakaw. Nagnakaw. Ngayon, nagtuturuan. Ngayon, na-anxiety. Ngayon, lumalabas lahat ng sakit, no? Nakakatawa, no? Nung panahong nagnanakaw, walang sakit. Nakakapag-abroad. Oh. Ngayong nahuhuli, ngayong pinapatawag, lumalabas ang sakit. Yan, no? At madalas, ganyan din ang ugali natin kay Jesus. Ganyan ang ugali natin sa Diyos. Gusto natin makatanggap ng milagro, makakita ng milagro, pero ayaw nating makinig sa mga turo. Mga kapatid, ang Diyos ay nagpapakilala hindi lang sa mga bagay na kanyang kayang gawin, kundi sa mga pangaral na kanyang kayang sabihin. Tayo ay iniimbitahang makinig at maniwala nang hindi tayo mapariwara. Amen. Amen.